Wow! The whole room was filled with their gasps. Ibinuka ko naman ang mata ko at kumurap-kurap. Gosh! Hindi ko makilala ang sarili ko. Ang ganda ko, grabe as in. Ang ganda talaga. Hindi ako makapaniwala habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Tiningnan ko pa talaga ang lahat ng anggulo para makasiguro at wala akong masabi. Grabe. Naka-full makeup ako pero hindi yun sobrang kapal tignan at bumagay sa akin ang makeup. Halos hindi ko na nga makilala ang sarili ko. Mas pabor sa akin yun. Mabuti na yung hindi ma-recognize ang mukha ko para iwas problema. Naka-messy ba naman ang buhok ko? Na maluwag na naka-braid sa magkabilang gilid hanggang sa likod kung saan nakaba ng buhok ko. May iba ding nakahulog na ilang hibla ng buhok malapit sa magkabila kong tenga. Pagkatapos kong pagsawa ang tingnan ng mukha ko ay tinulungan naman nila akong suotin ng gown. Nagdalawang isip pa ako kung susuotin ko ba yun pero pinilit nila akong suotin yun. Nailang pa ako nung una pero nagustuhan ko din ang gown. Hindi ko inaakala na okay din palang magsuot ng ganitong klase ng gown. Sobrang ganda talaga ng gown. Hapit na hapit iyon sa katawan ko. I earned a lot of compliments from the team and I happily said thank yous to them. Baka sa mukha ko ang pagkamangha sa suot habang nakatingin sa full body length mirror na nasa loob ng kwarto. Busy na sa pag-aayos ang iba kong kasama rito sa kwarto kaya inabala ko na lang ang sarili ko sa salamin. Bumukas ang pinto at nakita kong pumasok si Queen. Saktong-sakto naman natapos na ang pag-aayos ng team at tuluyan ang nagpaalam. Hindi nakaligtas sa akin ang paghanga sa mga mata nila nang makitang nakatuksido na kulay maroon si Queen. He looked dashing and hot. Hindi ko maalis ang paningin ko sa kanya nang maglakad siya papalapit sa akin. While he's walking towards me, he's checking my whole being. I can't help but to get nervous. He's staring deeply. Hay. Bulong niya nang makalapit sa akin. Tiningnan niya pa ulit ako bago pinulupot sa bewang ko ang braso niya at hinapit papalapit sa kanya. His other hand is moving up and down on my right arm. It tickles me. But aside from that, I felt a sudden hotness inside me. What are you doing? You looked hot. Bulong niya sa akin. Napaawang ang labi ko at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. It sent shivers in my system when his breath touched the skin of my ear. Akala ko ba ay ayaw niya ng ganitong klaseng gown? Tapos ngayon sasabihan niya akong hot sa suot ko? Baliw ba siya? He pulled away. Kumabog ang puso ko ng diretsyo na akong tinitigan habang hinahaplos ng mga daliri niya ang nakatambad kong balat sa bewang ko. Let's get out of here before I could do something else. What the? Wala sa sariling kinuha ko ang purse sa bedside table. Nakasunod pa din siya sa akin at hindi inaalis ang kamay niya sa bewang ko. Binuksan niya ang pinto ng kwarto at pinauna akong lumabas. Akala ko ay bibitawan na niya ako pero hindi nangyari yun. Mas humigpit ang pagkakahawak niya sa bewang ko. Ramdam na ramdam ko ang init ng katawan niya dahil sa sobrang lapit naming dalawa. Kung siya ay parang wala lang sa lapit naming dalawa, ako naman ay halos himatayin na sa kaba dahil baka may makakita sa amin at baka kung ano pang isipin. Saan ang punta niyo? Natigilan ako at halos hindi maihakbang ang mga paa nang makita namin si Manang Mira sa sala, naglilinis. Tumako ang tingin niya sa kamay ni Queen na nakapulupot sa bewang ko. Tumikwas ang kilay niya at tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ano bang okasyon at ganyan ang gown na suot mo? Striktang tanong niya. May bumara sa lalamunan ko at hindi ko magawang sumagot sa kanya. We're going to a party tonight, Mira. Don't wait for us. We'll be going home late. Saad ni Queen sa kanya na siyang pinagpasalamat ko. Pagkatapos niyang sabihin yun ay inakay na niya ako palabas ng mansyon. Hindi ko na narinig pang nagsalita si Manang Mira. May nakaparada ng itim na sasakyan sa labas ng mansyon pagkalabas namin. May nakatayo rin doong lalaki na may hawak na susi. Here's the key, sir. Saad ng lalaki at inabot kay Queen ang dalang susi. Dumako ang tingin ng lalaki sa akin at hindi maikakailang paghangang nakapinta sa mukha niya. Kaagad naman akong nahiya sa kanya. You can leave. Istriktong utos ni Queen sa kanya. Tumingin pa ulit ang lalaki sa akin bago yumuko at tuluyang umalis. Tss, maybe I should hire a new one. May binulong-bulong siya sa sarili niya. Minsan talaga hindi ko siya maintindihan. Let's go. Binuksan niya ang pinto ng kotse sa passenger seat. Inilagay niya ang kamay sa ulo ko at inalalayan akong makaupo ng maayos. Pagkatapos nun ay sinara na niya ang pinto at umikot siya papunta sa driver's seat para umupo. Tahimik lang kaming dalawa sa loob ng sasakyan
I rubbed my arms hoping to ease the coldness that I felt. Bakit nga ba kasi ako pumayag na magsuot nito? Ang lamig tuloy. Napatingin ako kay Queen nang bigla na lang niyang itinigil ang sasakyan sa gilid ng daan. Anong nangyari? Nasira ba yung sasakyan? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot. Imbes ay hinubad niya ang suot na maroon na tuxedo, leaving his white long sleeves and black tie. Tiningnan ko lang ang bawat galaw niya. Anong ginagawa niya? Bakit siya naguhubad ng tuxedo? Here. Ipinatong niya sa balikat ko ang tuxedo. Amoy na amoy ko ang pabango niya sa suot niyang tuxedo. Thanks. Nahihiyang pasasalamat ko. Tipid lang siyang tumango bago pinaandar ulit ang sasakyan. The moment we step our feet at the entrance of the venue, flashes of the cameras blinded my eyes. Reported welcome us at the entrance of the venue. My grip on his arms tightened. Hey! Tumingala ako kay Queen. He's also looking at me. He caressed my forearm and pulled me closer to him. Mr. Gollifer, is it true that you're getting married? Why aren't you with your fiancé? Who's with you, Mr. Gollifer? Questions after questions are making me dizzy. May dumating na mga security para paalisin ng mga reporter. Hinawakan naman ni Queen ang balikat ko at inakay papasok sa loob. Tumigil kami sa gitna ng hallway. Binitawan niya ang balikat ko pero hindi ang bewang ko. May kinuha siya sa bulsa ng suot niyang trousers at may tinawagan. He looked at me before he looked at his cellphone. After a few rings, someone answered him from the other line. Don't let any picture spread all over the news. Tumigil siya saglit. Stop asking, will you? Just do what I told you. Galit niyang saad sa kausap. Tss! Yun lang at tinapos na niya ang tawag. Kaya ba ayaw niyang kumalat ang picture kasi baka malaman yun ng fiancé niya? Baka mag-away sila dahil sa akin. Maudlot pa ang kasal nilang dalawa. Lumingon siya sa akin. Pagkatapos ay hinarap ang buong katawan niya sa akin at tiningnan ako sa mukha. Inayos niyang tuxedo niyang hanggang ngayon ay nakalagay pa rin sa balikat ko. Feeling cold? Umiling ako. You good. Tumango ako. Why did I even let you wear this gown? Ewan ko sa'yo. Tupakin ka eh. Sinamaan niya ako ng tingin. Akala ko ba walang media dito? That's what I thought too. But don't worry. Everything is under control. Tumango lang ako sa kanya. Baka yun yung tinawagan niya kanina para utusang huwag maglabas ng kahit na anong pictures naming dalawa. It might ruin his relationship with this girlfriend, and I won't let that happen. If I have to talk with his fiancé just to clear his name, I will. Kahit naman masungit at baliw siya minsan, hindi naman kakayanin ng konsensya ko. Knowing that I ruined his relationship. I've already met Phoebe, and she's nice. She's kind and I can take it if ever I ruin what they have. What's the matter? Tanong niya sa akin nang matahimik ako. Nothing. Tumango lang siya kahit baka sa mukha niya ang kalituhan. Maraming tao ang nandito sa party. Mga alta at mga businessman ang mga nandito. Nagkakasiyahan ang lahat habang kaming dalawa ni Queen ay nandito lang sa madilim na sulok at nakatingin lang sa kanilang lahat. May mga lumalapit at kinakausap siya pero tipid lang siyang sumagot kaya umalis din sila kaagad. Bored lang siyang nakatingin sa party habang nakakrus ang braso niya sa dibdib. Para bang inip na inip siya sa mga nangyayari. Joya? Napalingon ako nang may bigla na lang tumawag sa pangalan ko. Pinaliit ko ang mata ko para makita ng mas klaro yung tumawag sa akin. I dropped my jaw when I recognized him. John? Hi! I didn't know that I'll meet him here. No offense but I didn't imagine him being in this kind of place. At saka kanina lang nangyari ang pagkikita namin. And I didn't know that he'll recognize me. Ang dilim kaya dito sa amin tsaka naka-makeup pa ako. You're with your husband? Nakangiting tanong niya. Kaya bigla na lang pumeke yung ngiti ko nang banggitin niya yung husband and wife na pakulo ni Queen kahapon. He's... Bago ko pa man sabihin hindi ko asawa si Queen, ay may bigla na lamang kamay na pumatong sa balikat ko. Pagkalingon ko sa gilid ko, nakita ko si Queen na nakaupo na sa gilid ko habang diretso ang tingin sa kausap ko. Nakalapit na pala siya sa akin. Ang dating may kalayuan na upuan ay nasa gilid ko na. Tiningnan ko lang siya pero diretso na ang tingin niya kay John. Nang tingnan ko naman si John, ganoon rin siya kay Queen. Para silang nagsusukatan ng tingin at may kuryenteng dumadaloy mula sa mga mata nila. Yes, she's with her husband. What do you want from my wife, Mr. John Torres? Matigas na tanong ni Queen sa kanya habang nakataas ang isang kilay. Sa totoo lang, ako ang nailang sa ginagawa nilang dalawa.
Hindi lang dahil sa sukatan nila ng tingin, pero dahil na rin sa kamay na nakaakbay sa balikat ko. Hindi ko nga inaasahan na magaan lang yung braso niya sa kabila ng tikas nito. How did he know Jan's full name? I just wanted to say hi. Nailang nasagot ni Jan sa kanya. Siya na rin mismo ang pumutol ng tingin na nilang dalawa na nagpangisi kay Queen. Tuwang-tuwa sa paghihirap ni Jan. You already did. You can go. Supladong sagot niya at iminwestra pa talaga kay Jan ang daan. Baliw talaga. See you around, Jan. Sad ko na lang para hindi naman masyadong bastos yung dating ng mga sinabi ni Queen sa kanya. Sana lang mahalata ni Jan na may kabaliwan itong si Queen. No, lady. You won't see him around. Because you'll stay here beside me till we go home. Understand? Bulong ni Queen sa akin matapos umalis ni Jan. Lihim naman akong umingos dahil sa sinabi niya. Anong gagawin namin dito? Magtitinginan? Bibilangan kung ilang tao yung dumaan sa harap namin? Huhulaan kung ilang kilowatts yung mga ilaw? Baliw ba siya? Sana hindi na lang tayo pumunta rito kung hindi natin i-enjoy ang party. Nakahigop ka ba? If your lips is like a rose, then maybe I am. Tahimik. Natahimik ako sa sinabi niya. Wala akong maitugon sa mga sinabi niya. Literal akong natameme. Bakit ba kasi bigla na lang niyang sinabi yun? I'm just trying to forget his sweetness. Sabi na nga ba eh. So be good. I might take my drugs right here. I don't. He leaned and kissed me. He freaking kissed me. Pagkatapos niya akong halikan ay hindi pa talaga siya nakontento at hinalikan ulit ako. When he was about to kiss me again ay tumayo ako at umalis. Namimihasan na talaga ang lalaking yun. Gustong gusto mo naman, ni hindi ka nga pumalag. Nagpahalik ka ng ganun lang, ang landi mo. Sigaw ng isip ko. Pumunta ako sa dagat ng mga tao at nakipagsiksikan sa kanila. Hawak ko ng mahigpit ang tuksido ni Queen na hanggang ngayon ay nasa balikat ko pa. May mga humaharang sa akin para makipagsayaw, pero agad ding umaalis. Hindi ko alam kung bakit. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa napunta ako sa bar counter. Inayos ko ang pagkakalagay ng tuksido sa balikat ko matapos makaupo sa isang high chair sa bar counter. Umorder lang ako ng isang inumin na nakita kong inorder ng katabi kong babae. Unang lagok pa lang sa alak ay gumuhit agad ang init noon sa lalamunan ko hanggang sa tiyan. Umorder ako ng tubig pagkatapos. Where do you think you're going, ha? Natigil ako sa akmang pag-alis nang hawakan ako sa braso ni Queen. Ni hindi ko man lang namalayang nasundan na pala niya ako rito. Anong ginagawa mo rito? Obviously following you, lady. Kumunot ang noo ko at pinaningkitan siya ng mata. I told you to stay beside me, but you didn't. Men here staring at you, and you're so oblivious of it. Galit niyang sad sa akin. Hawak pa rin niya ang braso ko habang mariing nakatitig sa mukha ko. Partikular sa mga mata ko. Iniiwas ko ang tingin sa kanya, tumingin ako sa paligid. Mas kumunot ang noo ko nang makitang wala namang nakatingin sa akin. Ibinalik ko ulit ang tingin sa kanya. Mukha siyang galit. Let's go home. Teka lang, punta muna ako ng comfort room. Paalam ko. Ibinalikwas ko ang kamay ko at nagtagumpay na makawala sa hawak niya. Samahan na kita. Volunteer niya. And him speaking in Tagalog is so cute. Tumango lang ako sa kanya. And like what he's doing for the past hours, he snaked his arms on my small back. I froze. He walked with me towards the comfort room. We crossed paths with some businessmen, but he's not bothering to talk with them. Inalalayan niya lang akong maglakad para na rin hindi mabangga ang mga nakakasalubong namin. I'll just wait here. Sabi niya sa akin nang nasa harapan na kami ng comfort room for women. Okay. Pumasok na ako sa loob ng comfort room at iniwan siya roon. Naabutan ko ang dalawang babae sa loob. Nag-aayos ng mga sarili nila. Ngumiti lang ako sa kanila at pumasok na sa isang cubicle na walang tao. Pagkatapos kong umihi ay naghugas na ako ng kamay at agad ding lumabas ng comfort room. Naabutan ko si Queen na nakasandal lang sa dingding, nakatapat lang ng comfort room. Nakalagay ang kanang kamay niya sa bulsa, habang ang kaliwang kamay naman ay busy na kinakalikot ang cellphone. Alis na tayo? Tanong ko. Umangat ang tingin niya sa akin mula sa cellphone. Umayos siya sa pagkakatayo. Inilagay niya sa bulsa ang cellphone at lumapit sa akin. Let's go. Ngayon naman ay nasa balikat ko na ang kamay niya. Aalis na sana kami nang makita ko ang pamilyar na lalaki. Oh, this is not good. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Dati naman ay hindi big deal na magkita kami. Pero ngayong katabi ko si Queen ay hindi ko na alam.
Gusto ko na lang lamunin ng lupa. Something's wrong? Balisa akong nagpalipat-lipat ng tingin kay Queen at sa lalaking papalapit na sa aming dalawa. Bakit sa lahat ng oras ay ngayon pa talaga kami magkikitang dalawa? Julia, honey! Napapikit ako nang tawagin niya ako sa ganoong paraan. Naramdaman ko rin ang paghigpit ng pagkakahawak ng kamay ni Queen sa akin. Tss, talaga? What a small world, ha? I didn't expect to see you here, sweetie. Nakakainis talaga ang tono ng boses niya, asungot. Nang ibuka ko ang mata ko ay nakita ko siyang nakangisi. Bakasang tuwa at pagka-arogante sa nakakainis niyang muka. Napatingin naman ako kay Queen nang ilapit niya ang kamay niya mula sa balikat ko papunta sa aking bewang. Nakatingin lang din siya. Nakaigting ang pangatanging galit lang ang mababakas sa mukha niya. Did she know you? Sabat ni Queen. Lumingon sa kanya si Al at mas namangha at natuwa ito nang makita si Queen. They're in the same world, so I guess that they already know each other. Oh, the one and only Queen Gollifer. Why are you with her anyway? Shouldn't you with your girlfriend? Fiancé to be exact? What do you want? Naiinip na tanong ni Queen sa kanya. Gusto ko lang kausapin si Julia. It's been what, honey? Months? Baling niya sa akin. Sinamaan ko naman siya ng tingin na sinuklaan niya lang ng tawa. Why are you looking at me that way? Hindi ka naman ganyan dati. Naging ganun lang naman ako dati dahil kailangan ko, hindi dahil gusto ko. Epal din talaga to, kung ano-anong iniisip at iniilusyon ng utak niya. Stop bothering her, will you? I'm not. Painosenteng sagot ni Al sa kanya. I just wanted to check on her. Hinawakan ko ang braso ni Queen, hoping that he'll get what I wanted to say. Without uttering any words, he looked at me and nodded. He tightened his grip on my waist, then we started to walk. Do you know what kind of girl you're with, Queen? Natigil sa paglalakad si Queen, and I can feel that he's raging mad right now. She's been with different kind of man, old or not. She's selling off her flesh. Bago pa man matapos ni Alang gusto niyang sabihin ay nakalapit na sa kanya si Queen at pinaulanan siya ng suntok. Sa bilis ng pangyayari ay hindi ko man lang naramdamang umalis na siya sa tabi ko at ngayon ay nasa harapan na siya ni Al. Oh my God, Queen! I screamed as everything sank in. I don't know what to do. His eyes void of emotions. He kept on throwing punches to Al's face. Al's nose bleed. His face is starting to turn purple. Akmang susuntok din si Al pero nakailag si Queen. Nang suntukin siya ni Queen ay tumilapon siya sa sahig. Lumapit na ako kay Queen to stop him. And the scene is caught everyone's attention. Baka bukas ay nasa headline na siya ng balita. Queen, stop it! Baka mapatay mo siya! Hinawakan ko ang braso niya para mapigilan siyang suntukin pa ang lalaki. Iwinaksi niya ang kamay kong nakahawak sa kanya na nagpagitla sa akin. I'm really going to. He then again threw punches after punches to Al's face. Halos hindi na nga makilala. Galit na galit talaga siya. Please, tama na! Let's go home, okay? Pakiusap ko pa. Umuwi na tayo. Hindi siya nakinig sa akin. Sinuntok niya pa rin si Al. Akmang lalapit na ako sa kanya nang kamuntikan na akong mahagip ng suntok ni Al. Muntik pang maging punching bag yung mukha ko. Nakita yun ni Queen kaya sinuntok muna niya si Al bago lumapit sa akin. May mga dumating na ring security guard para daluhan si Al na ngayon ay halos mabasag na ang mukha. The next time you spit those words again, banta pa niya kay Al na halos mawalan na ng malay. Did he punch Al because of that? Pinagtatanggol niya ba ako? When realizations hit me, my heart started to beat abnormally. The only person I'm seeing is Queen. He wiped his lips using his thumb. My world stopped when he looked at me. His expression turned soft. Wala na ang bakas ng galit na kitang-kita kanina habang sinusuntok niya si Al. Hindi ko sinabing pumagitna ka. What if you'll get punched? What will you do? Sermon niya. Pinulot niya ang tuksido niyang suot ko kanina na ngayon ay nasa sahig na pala. Hindi ako nakasagot sa kanya. Muntikan na akong masuntok. I haven't been punched in my whole life. Hindi pa rin bumabalik sa normal ang pagtibok ng puso ko. Tss! Tatapusin ko talaga ang buhay niya. Tiningnan ko ang mukha niya. Checking if may sugat ba siya o ano. May maliit na cut sa labi niya. I don't know he got that. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, halos hindi ko na masundan ang mga pangyayari. Hinawakan ko ang mukha niya at tiningnan ng maigi ang sugat. Agad siyang lumayo sa akin at umiwas ng tingin. Shucks, sana hindi niya narinig.
Ano bang iniisip ko? What are you? A professional boxer? Really? Sermon ko habang naglalakad kami papunta sa parking lot. Paano kung napatay mo yon ha? Hindi ka ba natatakot na makita ang pangalan mo sa headline bukas? Baliw ka ba? So you're more worried of him than me? Di puntahan mo. Buwelta niya. Baliw ka ba? Do you really think nasasama ako sa gagong yon? The way he talked earlier, I guess you did go with him. Tumaas na ang boses niya. He looked really mad. Nakasunod na nga ako sa'yo, ang dami mo pang sinasabi. Inis na sagot ko. Niluwagan niya ang suot na tie at binuksan ang 3 butones ng suot niyang long sleeves. Tinupi niya rin iyon hanggang sa kanyang elbow. Lukot na lukot ang suot niyang long sleeves. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad papunta ng sasakyan. Pinatunog niya yon. Pumasok siya sa sasakyan na hindi man lang ako hinintay. Padabog kong binuksan ang pintuan ng sasakyan niya at pumasok. Are you forced to be with me? Huwag mo kong kausapin. I crossed my arms over my chest. Huwag mo kong kausapin kasi hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Hindi nakakatulong ang presensya mo. Dadagdag pa yung amoy ng boses niya. Wow, thank you. Sarkastiko niyang sagot bago pinaandar ang sasakyan. Tahimik lang kaming dalawa sa loob ng sasakyan hanggang sa makarating kami sa mansyon. Ipinarada niya lang ang sasakyan sa harapan at mabilis na lumabas. Hinintay niya muna akong makalabas bago niya pinatunog ang sasakyan para malaki ito at naglakad papasok sa mansyon. Pagkapasok namin sa mansyon, madilim na ang buong sala. Tanging mga maliit na ilaw lang na mula sa kusina ang nagbibigay liwanag sa buong lugar. Umaakyat na si Queen sa hagdan nang makita ko. Pumunta muna ako sa kusina para uminom ng tubig at umakyat na rin. Naligo lang ako at nagbihis ng pantulog na damit. Dinala ko rin ang nakita kong first aid kit sa banyo. Nilagay ko muna yon sa ibabaw ng kama bago ko kinuhang cellphone ko para mag-check ng messages. Nakalimutan kong mag-open ng messages kanina dahil sa mga nangyari. 2 tao lang ang nag-message sa akin. Yung nurse na nagbabantay kay Daddy at si Missy. Una kong binasa ang message ni Nurse Jessa. She updated me about Dad's condition. I texted her to text me if may problema. Pagkatapos kong masend ang reply ko, sunod ko namang tiningnan ng kay Missy. Missy, how are you? Masarap ba? I mean, yung mga foods, haha. Natawa ko sa text niya. Alam kong iba yung iniisip niya habang nagtitipa ng text para sa akin. Baliw din eh. I texted her a simple yes and said that I'll see her when I got home. Pagkatapos nun ay lumabas na ako ng kwarto. Dala ang cellphone at ang first aid kit. I halt when I was already in front of his room. I breathed heavily and calmed myself before I lift my arm and knock on his door thrice. What do you want, Mira? Sigaw niya mula sa loob na nagpapitlag sa akin. Bakit kasi sumisigaw? This is not Manang Mira. Kinakabahang sagot ko. Hindi siya sumagot sa akin. Galit pa rin siguro siya. Aalis na sana ako nang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Bumungad sa akin ang preskong mukha ni Queen. Basa pa ang buhok niya, halatang bagong ligo pa. Siguro ay nagpapatuyo siya ng buhok nung kumatok ako dahil nakasampay pa sa balikat niya ang isang puting tuwalya. What? Napatulon ako sa biglaan niyang pagsigaw. Nang bawi ay itinaas ko ang dalang first aid kit. Gamutin natin yung sugat mo. Lakas loob kong wika sa kanya. I can handle myself. Suplado niyang sagot. Halos magkasalubong na ang kilay niya sa sobrang pagkunot ng noo. Please? Bumuntong hininga siya at nilakihan ang pagkakabukas ng pinto ng kwarto niya. Dahan-dahan akong pumasok sa loob at sumalubong sa akin ang pamilyar na amoy na kadalasan kong naaamoy sa kanya. His perfume is all over his room and I can see him all over the four-cornered room. Madilim sa loob ng kwarto niya at wala man lang kailaw-ilaw. Nilingon ko siya na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin sa may pintuan. Mukhang nakuha naman niya ang ibig sabihin ng tingin ko nang makita kong kinapa niya ang switch na nasa gilid ng pintuan at inion ang ilaw. Malaki ang kwarto niya. Puti at brown ang tanging kulay na makikita sa loob. Nasa gitna naman ang king-size bed niyang kama. Lumapit ako doon at umupo. Inilabas ko ang mga nasa loob ng first aid kit. Halika dito, saad ko. Tamad siyang lumapit sa kama at umupo sa tabi ko. Nilagyan ko ng alcohol ang cotton pad at binalingan siya. Yuko, ang taas mo. Kahit nakaupo na siya ay mataas pa rin siya sa akin. Napaatras ako nang bigla siyang yumuko. Ilang hibla na lang ang layo ng mukha namin. Halos maduling na ako. Pero parang wala lang sa kanya yun.
Samantalang parang hihimatayin ako sa distansya naming dalawa. Beat. Dinig ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Napalunok ako ng parang may kakaiba kong naramdaman. Binaliwala ko iyon at sinimula nang ilapat ang cotton sa sugat niya. Muntik pa akong mabuwal nang bigla na lang niyang isinandalang noo niya sa balikat ko. Nanigas ako sa kinauupuan ko at hindi makagalaw. Tanging ang mga mata ko lang ang ginalaw ko para tignan siya. Problema mo. He shook his head and breathed heavily. Umayo siya sa pagkakayo ko kaya pinagpatuloy ko ang paggamot sa sugat niya. Pagkatapos kong lagyan ng alcohol at betadine ng sugat niya ay kumuha naman ako ng band-aid. Name them. Natigil ako sa pagdikit ng band-aid nang magsalita siya. Ha? Naguguluhang tanong ko. Name them all and I will hunt them down.